tumitindi na ang mga trades dito sa PBA. Pagkatapos gumawa ng trade nitong Magnolia Chicken Templados kung saan nakuha nila itong si William Navarro, kapalit nitong si Calvin Abueva at si Jeric Balanza, gumawa ng trade itong TNT Tropang Giga at kinuha itong si Jordan Heading mula dito sa Converge Fiber Excess kapalit ni Mikey Williams. Alam natin na ang pinoproblema ng TNT ay yung kanilang point guard dahil na-injure nga si Jason Castro pati si Rain ng Batak. Ngayon dito sa pagkakuha nila dito kay Jordan Heading, solve na yung problema ng TNT dito sa point guard nila. At kahit ano pang tignan nating angulo dito, panalo ang TNT sa trade. 29 lang si Heading, 33 plus na itong si Williams. Plus si Jordan Heading, naglalaro talaga ng basketball. Very active, samantalang si Mikey Williams ang tagal nang hindi naglalaro. Kaya panalo dito TNT at ang laki ng may itulong ni Jordan Heading dito sa kagustuhan nilang maka-Grand Slam. Plus alam natin pabalik na rin itong si Brandon Rosser dito sa TNT Tropang Giga. Kaya sa tingin ko magiging ang ganda ng tsansa ng TNT talaga na maka-Grand Slam dahil dito sa kanilang ginawang hakbang. Hindi natin alam kung alin ang nauna, kung yung bang trade kay Navarro o hindi to kay Jordan Heading. Pero alam natin na magandang response ito ng TNT Group dito sa ginawa ng SMC na pag-trade kay Navarro dito sa Magnolia Chicken Templados. Kaya good move ito para dito sa TNT. At alam natin na kapag nakarecover na si Rain ng Batak at itong si Jason Castro plus si Brandon Rosser, nalakas na nitong lineup ng TNT. Plus tandaan natin sa mga import conferences, nandiyan na itong si Ronde Hollis Jefferson. So talagang locked in na itong TNT Tropang Giga. Kaya masasabi natin na maganda ang kalalagyan ng TNT ngayon. At ang tanong, ano naman kaya ang isasagot dito nitong SMC? Alam natin na itong San Miguel ngayon ay nagre-ready na gumawa ng trade para dito makontra itong ginawa ng TNT Tropang Giga. Sa ngayon kasi, maraming nakikitang options ng San Miguel dyan. Unang-una na itong kay Arvin Tolentino. Yan ang pwede nilang kunin. Pero syempre alam natin, may malaking offer mula sa abroad. Kaya hindi natitiyak na ito si Arvin ay mapupunta dito sa SMC. Kung sakali na ito si Arvin Tolentino ay hindi na magdesisyon na maglaro dito sa SMC, ang kukunin ng San Miguel dyan mula dito sa Northport itong si Joshua Monson. Posible rin na baka ang kunin ng San Miguel Beer naman ay iyong first round draft pick ng Terra Firma. Pero medyo may hadlang dyan dahil itong Terra Firma ibebenta na dito sa Zamboanga Valientes at baka yung Zamboanga ay hindi pumayag na i-trade ng Terra Firma yung kanilang draft pick. So malamang si Joshua Monson ang makuha ng San Miguel. Posible rin na gumawa ng trade ng San Miguel sa isang independent team katulad nitong ginawa ng TNT na nakipag-trade dito sa Converge. So posible nga gawin ng San Miguel makipag-trade naman dito sa Phoenix Fuel Masters para makuha si Jason Perkins para magkaroon sila ng isang 3-point scorer o di kaya naman itong si Kai Balungay. Marami na pwedeng gawing options itong San Miguel Beer pagdating dito sa mga trades dahil yan talaga ang kanilang kinakailangan ngayon. Alam natin nagpalakas na itong Magnolia Chicken Templado. So itong San Miguel dapat ganyan din ang gawin kung gusto nila na maging isa silang tinatawag na championship threat talaga. Kaya magiging matindi ito para dito sa SMB. Ngayon, pagdating doon sa ibang options bukod dito sa pagkuha kay Kai Balungay, Jason Perkins at Arvin Tolentino, isa rin pwedeng tignan ng SMB ay kunin itong si Tyler Tio mula dito sa Phoenix dahil yan ay isang high IQ point guard na magagamit nitong si Coach Leo Austria. Kaya yan yung mga posibilidad na mangyayari sa Beermen. Samantala naman itong Barangay Ginebra, alam natin na ito ngayon ay isa doon sa mga teams talaga na naghahanda rin dito sa kanilang gagawing mga trades. Dahil syempre gusto magpapalakas ng Barangay Ginebra kontra dito sa kanilang karibal na TNT. Sa ngayon, maraming mga trade assets ang Ginebra kabilang si Ben Adamos, Bon Pesumal, itong si Jason David, si Ralph Koo. Kung medyo sabihin natin matindi yung kukuning player ng Ginebra, pwede na nilang i-trade itong si Maverick Hamisi at saka si Jeremiah Gray, pati na rin si Isaac Go. Ang tanong, sino naman kaya ang kukunin nitong lineup ng Barangay Ginebra? Sa tingin ko maraming pwedeng kunin ng Ginebra. Dito sa tingin ko ang kinakailangan talaga nila is small forward at isa sa mga options dyan ito si Jerica Hanmisi mula dito sa Magnolia Chicken Templados, katulad dito na sinabi ni Snow sa kanyang recent post sa social media. Kaya posible na si Jeric mapunta sa Magnolia
O kaya naman, kung naghahanap sila ng isa pang additional scorer, pwede na si Kenneth Taffin mula dito sa Phoenix. Maraming mga options ngayon itong Magnolia Chicken Templados na kinakailangan nilang gawin. Kaya asahan natin na magiging matindi yung mga trades na magaganap sa mga susunod na araw. Itong San Miguel at Barangay Ginebra, syempre hindi yan padadaig dito sa TNT at Magnolia. Ngayon pa lamang, pinag-uusapan na ng mga fans na baka TNT Magnolia daw ang maglaban dito sa finals. Kaya ngayon, syempre kung ikaw ang San Miguel, gusto mong siguraduhin na ito ay hindi mangyayari talaga. Kaya abangan na lang natin yung magiging resulta nitong ganitong mga klaseng moves. As it is, alam natin na itong San Miguel at itong Barangay Ginebra ay mga gagamitan ng paraan talaga ni Francis Chua para masiguro na hindi sila magkakaroon ng mga problema sa madarating na araw. Ngayon, kung ikaw naman itong Barangay Ginebra, nakafocus ka lang dito sa kampanya ngayon. At ang huli nating balita ngayon, itong Magnolia Chicken Templados nga ba ay hindi pa tapos na gumawa ng mga trades. Dahil syempre, kinakailangan pag-isipan nilang mabuti ngayon kung kinakailangan ba talaga nila na magdagdag ng additional pang players. Syempre, matindi yung pagkakuha nila kay William Navarro. Pero ano kaya ang isa pa nilang gagawin para masiguro na madadagdagan pa yung kanilang roster? At gugustuhin syempre itong line-up nitong Magnolia na manalo na talaga ng kampyonato. Patagal-tagal nang hindi nagcha-champion ng Magnolia kaya kinakailangan na talaga nilang gumawa ng hakbang at mukhang ito na yung first step talaga para matupad ang nasabing bagay. Alam natin na maraming fans ng Magnolia excited dito sa pagkakuha kay William Navarro kaya kinakailangan siguro na dagdagan pa nila ito ng iba pang players na magagamit nila. Marami namang ibang assets yung Magnolia na pwede pang i-trade katulad ni Rome De La Rosa, si Joseph Periobu, si Russell Escoto, si Jerica Hanmisi. Iyan yung mga players talaga ng Magnolia na pwede na nilang ipamigay. Dahil sa ngayon itong Magnolia talagang masasabi nating legitimate championship contender na. At iyan din ang dahilan kung bakit ngayon itong Magnolia Chicken Templados ay tinitignan yung iba pang mga players na pwede nilang maidagdag para lalong maging matindi yung lineup ni Coach Chito Victolero. Marami ng mga fans ng Magnolia noon na nagsasabi pa na napapabayaan na sila ng SMC. So ito na talaga yung pagkakataon para ipakita ng SMC na talagang inaasikaso din nila itong Magnolia. At yan nga na ibibigay na nila yung mga top players na kanilang kinakailangan. Kaya yan ngayon ang magiging matindi para dito sa lineup ni Coach Chito Victolero. Kaya huwag tayong magulat kung magkaroon pa ng additional players na itadagdag itong Magnolia Chicken Templados para maging mas malakas yung roster nila. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Anthony Alon, pati na rin si Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman, si Katsakino Dokusin, si Dexter Domer, si Enju, at yung iba pa nating mga regular na mga taga-subaybay.